anong pruweba mo? Oo nga, oo. Na immature society. Oo. Tapos immature justice. Very immature pa yung justice system ng Timor-Leste. Secretary Mulya, alegasyon yun. Oo eh. Pero para sabihin niya yan, Sec Boying, aywan ko lang ha. Parang sablay, ano? Ako ang nagsabi niya, ni kamag-anak pa ni Digamo. Oo. Siyempre yung outburst, ano, baka maunawaan mo pa eh. Maunawaan mo. Pero kung secretary ka ng Department of yun na Justice, nga, oo. hindi. At tapos sinundan pa ng Department of Foreign Affairs. Oo. Diba? Na ito yung mga official statement doon ng gobyerno. Tama, dyan, tama. Oo. Pagka nagsalita kayo, nagiging ano yan eh. Nagiging policy statement eh. Totoo. Hindi basta-basta nagsalita ka, parang personal opinion nyo, hindi yan. Oh, baka kasi kapo ang naisip ni Secretary Boying nung piskal lang kinapagalitan siguro niya. Piskal sa Pilipinas, pwede na. Ayun yun. Kasi DOJ, Oo, di ba? oo. Ay, again, ako naniniwala ay Secretary Boying bilang sabi ko, Nason, personal nating kakilala, kaibigan niyan, pero medyo mapupuna ko sa bagay na ito. Ayan. Aywan ko lang, sana sa part ng Secretary Boying, tignan natin kung paano niyo po ito sasagutin. Ano ha? Palagay ko, mas mabuti, wag na sila sumagot. Ganon? O kaya mag-apologize na lang sila. Mas mababaon ba? Makukumunay ba sila dyan? Naman, paano mo, kasi kapag ka ang katotohanan, ang makikipaglaban ka at kay questionin mo, lalo ka lang mababaon, di ba? Para kang nasa komunin, habang nagagalaw ka, lumulubugan na lumulubog, no? Ito pong pahayag ng isang opisyal ng Timor-Leste. Pero ilatag mo muna yung premise. Sige. Yung premise Ilatag niya, muna natin. Oho. Hindi ho ba si Arnie Tebes ba? Arnulfo? Yes, Arnulfo. Dating Oo. Congressman, Arnie Tebes. Siya po ay may kasong murder, di ba? Yes. Dahil siya ay tinuturo na mastermind ba dun sa pagpatay dun sa... Dating Governor Digamo. Oo, sa Negros. Negros. Oo, doon sa kanilang lugar. Ang ginawa ho ni Tebes nung siya ay kinasuhan na, lumabas ng bansa. At dyan nga ho natuntun sa Timor-Leste. Yan. Nung tayo po ay humingi ng extradition para siya mapabalik ng Pilipinas, pinaburan tayo dyan eh. Ha? Nung una, tama, oo. Pinaburan tayo. Unang beses, umapila si Tebes. Yung kampo ni Pangalawang Tebes. apila, pinaburan din tayo. Yes. Oo. Pero ngayong pangatlo, Kaya ito ang singit ko lang, kaya ang announcement to, ay, mga Ito na, kabayan, ready na parating kayo, na. bukas, uwi na. Oo. Uuwi na itong si Tebes. Nanalo na tayo. Yun. At mukhang ito ay may pababalik na sa bansang Pilipinas para dito, kaharapin niya ang mga kasong ipinato sa kanya. ang problema, nag-file ng appeal sa Court of Appeals. Itong oo. si Tebes. Sa Timor-Leste, no? Sa Timor-Leste. Itong pinakahuli ay pinagbigyan yung appeal niya. Pumabor naman kay Pumabor Tebes. kay Tebes, so hindi siya pwedeng pauwiin dito. Ayun. Sisik na siya ng asylum, doon muna siya mananirahan. Habang mainit yung kaso pa. Tama. Oo. Noong ito po ay ilabas ng Timor-Leste, yung desisyon. Oo. Na tuluyan nang siya ay hindi pa uuwiin sa Pilipinas. Nagkaroon ng mga pahayag ang una, Department of Justice. Oo. At meron din pahayag ang Department of Foreign Affairs. Kung papaanong ang dati ang DOJ tuwang-tuwa Oo. sapagkat pumapabor sa Yes. pamahalaan, sa petisyon natin, At puring-puri yung Timor-Leste. yan. Oo. Pero nung ito ay hindi na pumabor, Nako. at pumabor na kay Tebes, Ito na ho ang sinabi ng Secretary ng Department of Justice. Ano sabi? Nung una pa lang niyang sabihin doon, sabi ko mukhang mali. Oho. Ha? Kasi kung ikaw ay Department of Justice, doon pa lang sa pangalan, kagawaran ng katarungan. yes, kagawaran ka Oo. ng katarungan. Kapag ka may mga inihain kang kaso, alam mo naman na dalawa ang pwedeng maging desisyon dyan. Pwede. Pwedeng pumabor sa'yo. At pwedeng hindi rin pabor. Pwedeng pabor. Yes. Ano bang sinabi ni Secretary Boying Remulla ng DOJ nang ilabas ho ng Timor-Leste ang desisyon sa apila ni Arnulfo Tebes? Sige nga. Ito pong sabi ng DOJ Secretary. It's very hard to predict an immature justice system at work. Very immature pa yung justice system ng Timor-Leste. There are maybe a million reasons for this. I don't know. Probably millions of reasons. Because they're a very immature society. The Philippines is very good at that. Ayun, hindi ba dyan? Mukhang ko ako'y taga Timor-Leste, para masasaktan nga ako niyan. Mula siguro sa Oo. ordinaryong mamamayan, Yes. sabihin mo bang immature society? Immature justice system? Oo. Mula doon sa siguro bata hanggang matanda. At kahit na yung mga karaniwang tao ng Timor-Leste, hindi magiging magandang pagtanggap sa pahayag na yan. Kung halimbawa ang taga Timor-Leste naman magsabi, oy, ang kayong mga taga Pilipinas, Oo. masyadong immature ang justice system ninyo dyan.
Bakit nyo isinuko Oo. sa ibayong dagat, sa mga dayuhan? Halimbawa, paano ko nang sige ganun reaction sila, no? At nag-react sila dun sa kaso ni Pangulong Duterte. Aba, ako bilang isang mamamahayag, gagamitin ko pala tuntunan ito. Oo. Para sabi, oh, Timor-Leste, huwag kayo Huwag niyo nakikialam sa... pakialaman. Oo. Kung ganun ang mangyayari. Kanya-kanya, di ba? Oo. Nasundan pa yan dyan ng isa pang pahayag. This time, Department of Foreign Affairs naman. Ha? Nagbigay din sila ng ano. Oo. Ang sabi niya, we are disappointed that Timor-Leste has not shown enough trust in the Oo. delivery of justice in the Philippines. A founding member of the ASEAN, yung Pilipinas. Okay. Which it seeks to join. Oo. And among the very first ASEAN members states to convey support for its aspiration to join the association. So parang gusto sabihin, may hinihingi kayong pabor sa amin eh. Gusto nyo maging miyembro ng ASEAN. Oo, kailangan mo ang tulong namin. So parang dapat ang decision niyo, pabor din sa amin. Ayun nga. Mukhang, batay ka. Ang kagawaran, ano po ito? Hustisya pinag-uusapan natin dito, ha? Oo. At ito naman, Oo. Department of Foreign Affairs, diplomatic relation naman ito. Oho. Parang hindi rin maganda na parang pine-pressure mo Oo. ang isang bansa dahil meron silang Kahilingan sila na maging na- miyembro ng ASEAN. Ayan. Oo. At dahil dyan, hindi na ho nakapagpigil. Sabi ko sa inyo, may magre-react dito. Sumagot ang mga opisyales Hindi- ng Timor-Leste. Luzon? Hindi lang basta-basta opisyal ito, Jen. Oho. Itong sumagot ay dating foreign minister ng Timor-Leste. At kasalukuyan, siya po ang permanent representative sa United Nations ng Timor-Leste. Aba. Oo. Hindi sila kapagbabuti yung mga taga Timor-Leste mismo ang ano ha. Sabi ni kagawaran ng katarungan ng Timor-Leste. Ang hindi rin sumagot kundi ito ay ano. Ito na siya. At- Siyempre, hindi naman palagay ko iimik na yung Bagay. judiciary. Hindi naman masyadong nagre-react yan, di ba? Tsaka yata yung parang retired justice din ata ng Timor-Leste, no? Naging ano din ito. Ang alam ko nakalagay doon sa matataas na naging mataas na opisyal ng Timor-Leste. Yes. Oo. Ang sabi niya, siya po Oo. ay sumulat ng isang artikulo na lathala sa Timor-Leste at meron ding English article. Ha? Okay. Ano ang kanyang sentimiento at reaksyon sa mga sinabi? Eto, pinili ko yung mga mahalaga. Ha? Okay. Oo. Eto, ang sabi niya tungkol sa judicial independence and the separation of powers. Dito meron kang dapat mapagtanto natin ito. Ha? Oho. Lalo na ng Department of Justice. Ako knowing Secretary Boying Rimulya, well, ako personally alam ko matapang yan. Pero kahit ito'y matapang, makatwiran ito at saka makatarungan ito. Pero para sabihin niya yan, Sec Boying, aywan ko lang ha. Parang sablay, ano? Medyo ako po bilang isang kaibigan niya, parang masasabi kong mapupunak ako sa bagay na ito. Kaya itong sinabi ang sumulat po nito ay si dating foreign minister Dionisio Babo Suarez. Parang Pilipino lang. Oo, Dionisio Suarez. Suarez, oo. Taga Timor-Leste talaga yan? Taga Timor-Leste. Parang Pilipino yan. Okay. Ang kanyang isang inakda dito, ang kanyang tinalakay tungkol sa judicial independence. Oh. Sabihin yung hukuman, dapat independent yan. Ayun. Hindi mo papakialaman, di ba? So, teka lang, ang tinutukoy ba? Baka naman may ibas ang tinutukoy. Yung tinutukoy ba yan ay mga naunang pahayag ni Secretary Rimulya at saka ng Department ng Foreign Affairs ng Pilipinas? Mismo. Ayun. Baka naman kasi kakabamya At saka mapapakinggan natin. Nandito, sige. Sige. Tungkol sa judicial independence and the separation of power. Oh. The separation of powers is a cornerstone of democratic system, ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Mukhang dyan palang tinamaan na sila dyan Oo nga. Di ba nung ipinipilit nila na ang judicial authority, competent judicial authority, DOJ, di ba? Marami nga napangiti doon, no? Ang sabi niya, judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Okay. In democracies, judicial independence is sacrosanct. Mataas yan. Allowing courts to adjudicate case based on laws and facts rather than political pressure. Hindi na pwede pinipressure yung judiciary, lalo na kung political dahilan. Okay. Eto na. The Philippine government's apparent frustration. So talagang tinukoy ang pamahalaan ng Pilipinas ay Yung kanilang, yung hindi pagkagusto. Desisyon Oo. with Timor-Leste's judiciary raises concerns about how Manila
interprets this principle. Ayun. Diba? Parang napaghahalata nga tayo. Parang hindi nyo alam yan. Parang- Yung independence ng judiciary Oho. at yung separation of powers. Ano sinabi ni Secretary Boying? Doon sa justice? Immature. Immature. Oo. Parang gusto nyo sabihin, teka lang, parang Kayo ang yata, immature. kayo yata ang immature. Ayun nga. Oho. Ito pa. Oh. Does it view, patanong po ito, Oho. does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? Oho. Parang tinamaan na naman tayo dito dyan. Yun, oho. Kasi yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, parang ganito ha? Oho. Oo, does it view that judicial independence as subordinate to executive decisions? Sunod-sunuran ba ito sa pasta ng executive? Parang gano'n, no? Eto pa dyan, ha? Oo. Ito na yung tusok na tusok. Oho. Particularly Lalong-lalo na, in international cooperation cases. nako po, bullseye ang tawag yan. Bullseye. Oho. Hindi lang sa kaso ni Tebes to, Jen. Oo. Sa kaso din ng dating Pangulong Duterte. Oo. Parang may patama na, di ba? Totoo. Pwede ba yon na ang mamamayani executive decision sa halip na yung judiciary ninyo? Oho. Lalo na kung international cooperation cases? Kasi yung Department of Justice, ano yan eh, di ba? Oh. Executive Department yan eh. Yes. Hindi naman yung judiciary eh. Yes. Oh. Eto pa. If so, such a stance could undermine Nako. the foundational democratic principle of an impartial judiciary. Oho. Di ba? Kaya nga nakapiring yung babae dyan, may hawak ng timbangan. No? Yes. Impartial ka dapat Yes. talaga dyan. Pagka hindi sinunod ito, parang nabaliwala nga yung impartiality ng hukuman, di ba? Oho. Ito pang tanong niya. Ito pang sabi niya, it is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. O, nadamay pa yung presidente dito. Oho. Di ba? Kailangan ba ng influensya ng presidente sa mga judicial outcome? Ha? The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in Oh. legal procedures and judicial rulings. Oh. Conditioning judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. Parang mas matured nga sila. Kung ito mga pananaw nitong si Ginoong Dionisio Suarez. Yes. Oh. Eto pa Jen ang kanyang paliwanag. Parang masakit ang mga tinuturan nito. Masakit talaga. Oho. Lalo na kung guilty ka, di ba? Totoo. Eto pang sabi niya, Jen. Mm. Bakit dapat na manindigan ang Timor-Leste sa desisyon nila? Ayun, tungkol kay Tebes. Okay. oo. Eto. Adhering to their constitutional powers, Timorese authorities acted independently Oh. in addressing the asylum and the extradition request. Oho. Eto na, Jen. Eto na sinasabi ko. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles. Oh. Regardless of external pressures. Ayun! So talagang nababanggit ko ang soberenya. Oho. Kapag sinuko mo ang soberenya ng isang demokrasya dahil nagpa-impluwensya ka sa external pressure, Oho. wala kang may pagmamalaking soberenya. Kaya pala sabi nga, Timor-Leste judicial system is not obliged Oo. to act according to another nation's expectation. Hindi sila obligado na sumunod sa atin. Kasi para bagang ina-expect ng Pilipinas, ay ina-expect namin mapapauwi yun eh. Oo. Kami ang mananaig dyan eh. Yes. Sabi ng Timor-Leste, ba't teka, wala kami pakialam sa inyo, ba't kami mapapapressure sa inyo? Sabi niya, pagka sumunod kami sa inyo, na-pressure nyo kami, isinusuko namin yung soberenya. Parehong-pareho dyan nung kaso ni Pangulong Duterte, di ba? Parang- Nagpa-pressure tayo eh. Parang kung ako si Secretary de Molina, Para tayo sinasampal yan, di ba? parang hindi ako makakatingin ng mata sa mata niyan. So, Lalo na kung pupunta ka ng Timor-Leste, di ba? nakayuko akong humarap niyan pagka nagkaganon. Ano? Oho. At nabanggit din yung, parang tinatakot yung Timor-Leste na dahil gusto namin mag-join sa ASEAN, Oo. ayaw nyo kami parang haharangin nyo. Haharangin nyo kami Oo. sapagkat kayo founding chairman kayo ng ASEAN eh. Sabi ni Suarez, oo. this alleged tactic raises ethical and diplomatic concerns. Oho. ASEAN membership is predicated on mutual respect, Tama. non-interference, and consensus, values that underpin regional harmony.
using a judicial case as leverage against a nation's application to ASEAN contradicts this principle Naku po. and risks diminishing the spirit of regional unity. And then napuntusan pa tayo. Di Hindi parang- naman nyo pa yung ASEAN. Parang ang dating niya ngayon, Nelson, kapag ka tayo tumutol dyan, nakita nyo na, di ba? Ginawa nyo yung talaga sa amin ito. Wala sa katarungan yan. Ibig sabihin, parang ang dating tuloy, nilay mo na yung baraha mo Oo. laban sa kanila, no? Yes. Oh, di maobliga tayo. Sige na nga, payagan na namin kayo. Parang ganun tuloy yung mangyayari. Kasi pagka hinarang mo sila sa ASEAN, Yun. anong basihan mo? Dahil nandun sa kaso na hindi namin pinabura. Oo. Di ba? Labag yan sa prinsipyo ng pagkakaisa. Nako. Oo. Eto pa, pinakahuli, concluding thoughts. Sige. Conclusion. Oo. That Philippines Timor-Leste dispute over Tevez Jr.'s extradition Oho. touches on universal themes of justice, democracy, and diplomacy. It reminds us that judicial independence is integral to democracy, Nakita mo na. that sovereignty must be safeguarded, Oho. and the regional values such as ASEAN's must be upheld. Hindi pala talaga sila, immature, Nelson. Yes, Mukhang mature itong si Dionisio Suarez. Napakatibay nung kanyang pahayag. Ha? Oo. Kailangan, pagka-demokrasya ka, meron nga namang judicial independence. Kung may judicial independence ka, hindi ka pwedeng pakialaman ng external pressure, di ba? Totoo. Pag bumigay ka doon, binabaliwala mo yung soberano, isinusuko mo yung kasarilan mo. Totoo. Kasi Sober- katarungan ng bansa mo yan Oo. Ang dating tuloy, parang isinuko mo sa ibang bansa. Yes, parang, sige, bahala kayo. Wala kaming, hindi na... Parang hindi na- sabihin, kung ginawa nyo kay Duterte yan, huwag nyo gawin sa amin. Oo. Huwag nyo kayong pakialaman dito. Huwag nyo kami pakialaman. Oo, judicial system namin ito eh. Yes. Oo nga, no? Eto pa, in navigating such cases, nations must tread carefully. Dapat maging maingat. Magpakaingat Oo. kanya kayo dyan. To ensure that political pressures do not compromise legal integrity. Oho. For Timor-Leste, acting by constitutional powers, was not only the right course, but also a reaffirmation of its commitment to justice. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect Oh? to reflect Uh-huh. on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Diba? Para tayong pinagsasampal yan. Hindi pala tayo. Parang si Secretary Boying. Hindi, ako bilang Diba? isang mamamayang Pilipino, parang nahiya ako sa pangyayaring ito. Oo. Sa mga sinabi. Magalang yung kanyang pagkakasabi, pero may Yes. turok sa puso ito. Oo, at hindi ito, hindi... Kasi yung kay Secretary Mulya, alegasyon yun. Oo, eh. Sinabi mong, anong pruweba mo? Oo nga, oo. Na immature society. oo. Tapos immature justice. Ito, yung kanya, factual yung binanggit niya. Tsaka may katalinuhan, Oo. Di ba? Wala kang maibubutas. Hindi mo nga pwedeng basagin yung argumento na to eh. Kasi pag binasag mo to, ibig sabihin, hindi ka pala sang-ayon sa judicial independence. Ng isang bansa. Oo, ng isang demokrasya. Ay, hindi. Mangyayata din sa Pilipinas, parang hindi nga talaga. Ayun ang nangyari. Sa sitwasyon. Ayun nga yung nangyari, di ba? Oo. Oo. Ayan lang po. Sabi ko na, hindi makakatulong yung mga pahayag na yan. Aywan ko lang. Sana sa part ng Secretary Boying, tignan natin kung paano nyo po ito sasagutin. Palagay ko, mas mabuti, wag na sila sumagot. Ganon? O kaya mag-apologize na lang sila. Mas mababaon ba? Makukumunay ba sila dyan? Naman, paano mo? Dyan, kasi kapag ang katotohanan, ang makikipaglaban ka at kay questionin mo, lalo ka lang mababaon, di ba? Para kang nasa komunin, habang nagagalaw ka, yes. lumulubog ka na lumulubog, no? Well, Oo. so kung ako Secretary Boying, hindi ko na sagutin yan, ba? Okay na lang. Palagi ko dapat sabihin mo na lang, sorry po, nadala lang ako ng damdamin. Oho. Nakagustuhan ko talaga mapauwi sa Tebes. Oo. Di ba? Mas maganda dyan, magpakumbaba na lang kayo. Tanggapin yung pagkakamali. At saka ang balita ko, umaapil naman talaga sila eh. Oo, Umaapil eh. Di ba? Sa asal ba natin ito ay... Oo. Kaya nga tawag din appeal eh. Under appeal, sabi niya under appeal. Ang problema, binuli mo na agad. Paano mo appeal? Di ba? At ngayon, hindi lang yan, Jen. Oo. Paano ngayon ang tingin naman ng iba pang miyembro ng ASEAN sa atin, di ba? Ayan. Yung Pilipinas. Hindi ba na pumangit ang imahe natin sa ASEAN? Di ba? Parang binubuli mo yung hindi pa nga miyembro eh. Diba? Una, doon sa tingin nila tungkol kay Duterte, medyo hindi ko alam kung pumangit. Oo. Dito sa issue naman ni Tebes, Dito. dito na, medyo hindi ko na alam kung
Oo nga, no? Diba? Oo. Kasi kung hindi sila nagsalita ng ganun, Jen, Oo. na sinabi mong immature yung game. Hindi nagpakadalos-dalos si Secretary Oo. Boying, ano? Eh di, wala sanang ganitong issue, Oo. di ba? Kung ako yon, sasabihin ko lang, umaapila ho tayo. Umaasa tayo na sa darating na kasi ganyan naman ang batas, di ba? Oo. Minsan po papabor sa kanila, minsan po papabor sa atin. Binigyan mo pa ng masamang, baka maraming kumita dito, sabi niya eh. Yun na nga, yun na nga.